yung bagong ito, mas interesado ang Panginoon baguhin ang isip nyo kaysa baguhin ang sitwasyon nyo. So, tapuhan niyo po yun. Mas interesado ang Diyos baguhin ang isip mo kaysa sa sitwasyon mo. Kasi maraming sitwasyon sa buhay mo ngayon, gawain ang pag-iisip mo. So, wala mo sa hello? Tama mo ba? So, maraming nangyayari sa buhay mo ngayon dahil gawain ang isipan mo yan. Kaya mas interesado ang Lord baguhin ang isip mo. Kasi pag nabago po ang isip natin, mababago sitwasyon mo. Parang wala akong nakausap dito. Mas interesado ang Diyos baguhin ang isip mo kaysa baguhin ang problema mo. Parang wala akong nakausap. Kasi yung problema mo hindi mababago yan pag hindi nabago isip mo. Ay naku, yung email nyo pang barangay. Malaking factor ang isip. Pwede kang i-trap ng paaway dyan ng ilang taon. That's why you need to free your mind. You need to renew your mind. Kasi dyan tinatrap ng kaaway ang maraming tao ngayon. Yun yung mga tinatawag nating strongholds sa buhay po natin. Na kung ano yung mga nasa isip natin ngayon, na ang dami-dami nandiyan dyan, dahil hindi na re-renew, kaya apektado buhay mo ngayon. That's why it is so important for us to have a renewed mind. Sabi ko sa kasi, sino po rito yung nakaranas na mag-renew ng lisensya? Yung nag-renew tayo. Pag i-renew natin yung lisensya natin, grabe, 2 years na naman. Meaning to say, bumalik doon sa dati. Original na 2 years. Pag nag-expire, mag-renew na naman. Sabi mo sa katabi mo, ready ka na ba mag-renew ng inyong mind? Amen? So, praise the Lord. I am excited to bring the Word of God today. So, napakahalagang topic po nito. So, let us start. Sabi po sa ating text ngayong bago nito, so, this is our topic for today, renewed mind. Romans 12. Simulan na po natin, verses 1 and 2. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. So may napansin ako sa verse na ito, sabi ni Pablo rito, brothers and sisters. So hindi unbeliever lang mga kausap dito. Ito po ay mga naniniwala sa Panginoon. And sabi ni Paul, may tendency pala na kahit ikaw ay naniniwala na sa Diyos, pwede ka pala, may tendency pala na pwede ka mag-conform pa rin sa mundo ito. Meaning ko sa'yo, pag sinabing conform, magsasubmit ka, sasabay ka sa takbo ng pattern ng mundo ito. So, kahit pala tayo ay mga Kristiyano na, sino mga born again dito sa kamay, kung kahit pala tayo ay mananampalataya na, may tendency pa rin na ating buhay at ating isip ay sumabay o mag-submit sa takbo ng mundo ito. That's why, ang ating pong kalaman, sino po naniniwala na meron tayong kalaman? Naman, everyday. I believe sinabi ito ni Pastor Bill last Sunday that we have a battle 24/7 every day, spiritual battle, and that battle is in our mind. The reason why, mga kapatid, yung kaaway natin ay nag-double time siya is we're really working hard doon sa ating mind. Nilalagyan tayo ng anxiety, nilalagyan tayo ng worry, nilalagyan tayo ng fear. Amen? So lahat po ng yan, nilalagay po ng kaaway sa ating kaisipan para lang mawala yung ating effectiveness sa paglilingkod sa Lord at upang maapektuhan ang ating relationship. And I believe, once ang kaaway natin naglagay ng mga negative sa ating isip, nakaka-apekto ito sa ating relationship sa Panginoon. Ako naniniwala rin na hindi niya pwedeng hadlangan yung ating eternal destination because once we believe in Jesus, talaga naman nothing can separate us at talagang yung ating eternal life talaga will be secured if we always put our trust in Jesus Christ. But I believe, itong kaaway natin, he can also disengage us from the ability to bring heaven on earth. Pag wala kang transformed mind, hindi mo kayang dalhin ang langit dito sa lupa. Sabi dito, but be transformed by the renewing of your mind, and you will be able to test and approve what God's will is. Ano ba ang will ng Panginoon? What is the will of God? The will of God is Thy kingdom. What is the will of God? Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. So pag sinabi natin, Lord, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. We want the atmosphere of heaven here on earth. And we believe that in heaven, punong-puno
puno ng pagkakaisa, pagmamahal, ayos ng buhay. So, meaning to say, malayo yung pattern ng world doon sa pattern ng heaven. So, pag hindi narin yung mind natin, dito natin malalaman yung kalooban ng Diyos. That's why it's hard for a born again na hindi marin yung mind niya kasi it is impossible for him to influence the earth ng kahit ng langit ng Diyos dito sa lupa. And ang renewed mind ko is a tool to bring the reality of heaven on earth. Pag hindi na-renew ang mind mo, the reality of heaven on earth will not be possible. Kasi bakit? Unang-una, sabi rin ni Pablo, ang hadlang daw para hindi mo malaman ang kalooban ng Diyos is yung nag-conform ka sa mundo. Meaning to say, pag nag-conform ka sa mundo, you are connecting your life, your mind, sa world na kinalabilangan natin ngayon. And gusto ng Panginoon, mag-detach daw ang ating isip nun sa pattern ng mundo ito. Hindi doon siya fashion of the world. Kasi matindi yan, nagkakaroon ng mga diskusyon ngayon. Halimbawa, nakita nila ang isang tao na mayroong highlight yung buhok. Kunyari, ay grabe, worldly na yan. Ano na yan eh? Worldly yan, pattern of the world yan. Hindi po pattern of the world, fashion of the world. Ang pattern of the world is yung lifestyle. Nakukuha niyo po? Kasi meron naman nakabarong, pero pattern niyang buhay ng world. Diba? Judgmental, forgiveness, those are the pattern of the world. Yung kanyang lifestyle, sexual immorality, etc. etc. Those are the pattern of the world. Iba naman yung fashion of the world, pero hindi yung nakatutok ngayon. Kasi naalala ko lang kasi dati nagkakaroon ng discussion ko dyan. So, a renewed mind, pag na-renew ang ating mind, yung reality ng langit, pwede nating maranasan dito sa lupa. So, when our mind conform to the pattern of this world, kung nakakonect tayo sa pattern ng mundo ito, it is hard for us to bring the reality of heaven in your family. Sino rito yung gusto niya maranasan ng langit sa buhay? Sino rito yung gusto niya maranasan ng langit sa kanyang pamilya? Posible ba na maranasan mo langit sa pamilya mo? Oo naman. Pag nasusunod ka, kasi kung nasa kung saan napapatupad ang kalooban ng Diyos, nandun ang kaharian niya. Kung saan napapatupad ang kalooban ng Ama, andun po ang kaharian. So, meaning to say, kung napapatupad ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay, andun ang kaharian ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, napapatupad ba ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay? So, ganoon din sa family. Pag napapatupad ang kalooban ng Diyos sa family, andun ang kaharian ng Diyos. Sino ba naniniwala na ang lalim ng pattern ng mundo sa pattern ng langit? But God always wants to bring the reality of heaven here on earth. He doesn't want to bring religion here on earth. Alam niyo po kanina, kung bakit po nagsasayan, kumakata tayo, sumisip ko kung gano'n. Kasi nag-uusap ang word sa akin. Habang kumakata tayo, na-appreciate ko lang ang Panginoon kasi wala na ako sa religion. Parang wala na ako. Kasi sa religion, kukulungin ka. Pero sa kaharian ng Diyos, palalayain ka. Parang amen niyo, paparanggal lang. Yung amen na paparanggal na kolisiyo. I believe there's freedom in the kingdom of God. That's what Jesus did not brought religion on earth. He wants to bring heaven on earth. Kaya nanonood ako ng Felix Manalo, lagi no? Ni-research ko nanood din po ako. So, si Felix Manalo pala, nagsimula siya sa Kristan. Sa Kristan pala, sinimula ng Catholic. Hanggang sa naghahanap siya ng tamang religion. Pumunta siya sa Presbyterian, pumunta siya sa Taguig, Iglesia ng Taguig. Pumunta pa siya sa kung ano-ano, ang dami, Seventh-day Adventist. Pumunta pa siya sa napakaraming religion. At siya po ay nag-research kung ano tamang religion. So nakita niya sa Matthew chapter 16, yung sinabi ni Jesus na itatayo ang aking iglesia sa patong ito, doon sa revelation ng Diyos kay Peter. So mahabang usapan yun. So kung gusto niyo po makipagkwentuhan sa akin, patungkol na sa bagay na yun, mag-Starbucks tayo mamaya. Basta libre niyo ako. Pero willing ako magpagkwentuhan sa inyo kung paano nagsimula ang iglesia ng Cristo. So gano'n. So sabi niya, ito pala tamang religion. Ang iglesia ni Cristo. Ito ang tamang religion. So na-discover niyo, 3 araw sa nagkulong sa pato. Kasi po ang tao, naghahanap ka spiritually, God will satisfy your spiritual need. Kaya people are looking for a right religion. Ito yan ang tendency kasi alam mo, na parang may kulang sa'yo. Kahit na minsan, ma-attend ka sa maganda, pero parang kulang pa. And I just want to tell you this morning that no religion can satisfy your spiritual need. Because the Bible tells us, blessed are the poor in the spirit,
For there is the kingdom of heaven. Those who are spiritually bankrupt, the only one that can satisfy the spiritual hunger is the kingdom of God in earth. And there are two spiritual kingdoms, kingdom of God and kingdom of Satan. But I don't care whatever religion you belong to, but these two kingdoms can influence those religions. And these two kingdoms are operating in this world, and they want to invade your family. These two kingdoms, the other kingdom, the kingdom of Satan, brings division. But the kingdom of Jesus brings unity. That's why if you experience division in your family, then the will of God, wala doon sa family nyo. Kasi the spirit of division is the one who is doing that in your family. Pero pag pinatupad nyo, ito makinig po kayo sa akin, matindi laban na itong ginagawa natin. 24/7 to. Ang pinikris ko sa inyo ngayon, tinuturo ko kayo makipaglaban ng matindi. Because I want you to be more than conqueror. Ayokong palukutin kayo ng demonyo. Ayokong tanggalin ng demonyo ang kaligayahan sa inyong family. There are two kingdoms that are operating today, and they want to capture your minds. Naglalagay sila ng ano-ano sa inyong mga kaisipan, and those two kingdoms are influencing all the people here on earth today. Your family, your personal na buhay. Amen? Let me hear a loud amen po. So are you with me, church? So huwag niyo po tutulog kasi napakahalaga nitong topic na ito. Dahil ang Diyos po interesado magbago ang buhay mo. Ang Diyos po interesado magbago ang family mo. Sino po rito gusto niyo magbago ang family niya? Maniwala ka sa akin. Sumigaw ka ng amen. Sino rito gusto mo magbago ang family mo? Gusto mo magbago takbo ng relationship mo sa asawa? Yung amen mo pang barangay. Sino rito yung gusto mo magbago ang takbo ng relationship mo sa iyong asawa? Sa iyong anak? Gusto mo ma-transform lahat? Pero ito yung reality. The Bible tells us, hanggang hindi na-renew ang ating mind, walang transformation na mangyayari. So, without transformation of the mind, no transformation sa personal na buhay. Without renewing of the mind, no transformation will happen in your family. Without renewing of the mind, lahat ng dinidesire mo hindi mangyayari. Imposible. Bakit? Your mind is not renewed. Kaya lahat ng gawin mo na, religious activity gawin mo na, hanggang yung mind mo hindi na renewed, nothing will happen. Nothing will be transformed. Because the only thing that can transform your life, the only thing that can transform your family, is yung mind mo na renewed. Meaning to say, pag na-renew mind mo, na yung mind mo hindi na confirm dun sa pattern of the world. And the first one, listen to me mga kapatid, who conform into this world is Adam. Siya yung unang nakiayon dun sa takbo ng mundo. Siya yung una na confused. And sino po dito naniniwala na when Jesus came here on earth, He wants to transform the world? So dalawa na lalaban, yung conformity, and transformation. Lalo na rin. Unless na hindi na-renew mind mo, walang transformation na mangyayari. Kaya ang Pilipinas hindi na-transform, na-deform mga eh. Kasi mga isip ng mga tao, hindi na-renew. Amen? Kasi sumasang-ayon sila sa takbo ng mundo ito. So I believe that this topic is so important, and the enemy does not want this topic, because I believe there's revelation in this topic. Because once you understand yung key, no, for a transformation, yung mind natin matatransform, hallelujah, talagang maraming magbabago sa ating buhay. Amen? So sino rito ang hanggang baguhin ng Diyos ang kanyang kaisipan? Sino rito gusto magkaroon ng mind of Christ? Sabi ko na sa inyo po kanina, hindi interesado ang Diyos na ayusin lang ang problema nyo. Interesado siya, ayusin ang buhay mo at isip mo. Kasi pag hindi na ayos ang buhay at isip mo, yung problema mo paulit. Kaya pansinin mo, yearly, gano'n lang din problema. Pansinin mo, 2015 na, it's the same kind of problem that you have. Kasi hindi na-renew mind, and there's no transformation that is happening in your life. Amen? Pero sabi ko sa akin, patindi itong topic na to, aabutin naman ng 1 o'clock dito. Kasi kung nasa intro pa lang ako, wala pa ako sa, kumbaga sa kanta, wala pa sa chorus. Nasa verse pa lang. Intro pa lang, grabe na ginagawa ni Lord sa atin. Bakit mas interesado si Lord baguhin ang isip ko?
at ang buhay mo kaysa sa problema mo. What is number one, God's number one purpose in your life? God's number one purpose in your life is He wants to make you like Jesus. Gusto niya makita niya sarili sa inyo. Gusto ng Diyos makita ang mga tao na babago. Amen? Hindi rin nagbago man ng religion. Marami nagbago ng religion pero ang buhay hindi nagbago. Marami nagbago ng church pero ang buhay hindi nagbago. Maniwala ka sa akin, malipat-lipat ka na, lahat na ng F, puntahan mo. CGM, CCM, BCM, lahat ng walang F, puntahan mo. Pag hindi na rin yung mind nyo, ganun pa rin. Parang wala akong kausap dito. Amen? Libutin mo na lahat ng CLGM. Pag-angkas ka, pag-pagsaman ka, hanggang di narinig yung mind mo, nothing will happen. And I believe that this topic is very important. So sabi ron, pakibalik natin sa verse natin, alam tayo parang isa-isahin natin. Excited pa kayo mga kapatid? So gusto ko dun sa verse 2, gusto ko tingnan doon. Sinabi doon sa verse 2, do not conform to the pattern of this world. Pag be transformed, bakit kaya ginamit niyo po yung salitang conform? Sinabi ko po kanina, earlier, sabi ko, that the word conform came from Adam. Siya yung una na yung kanyang isip ay ipinapin niya sa mundo. And according to the statistics, mga kapatid, ewan ko kung totoo ito nabasa ko lang ito. Sabi niya, sa statistics, 20% daw who goes to the church every Sunday, ang isip nila lumilipad. Ganun daw katindi ang isip ng tao. 20% daw ng umakit the Sunday, yung isip niya lumilipad. Meaning to say, nagpipreach ako ngayon pero iniisip ko yung crush ko. Ganun daw katindi ang isip ng tao. 20% na, alam ba, nagpipreach ako ngayon pero hindi mo naman talaga nakuha. Sinasabi ko, iniisip mo lang kung saan kayo makakit ako ngayon. Ganun daw po talaga. Kaya kayo nagkatawa dahil tama. Alam nyo, gano'n daw po yun eh. Kaya pag ang tao na natawa, ibig sabihin tama yun. Sabi sa katabi mo, ano gusto mo? Tama o may tama? Okay? So 20% goes to the church, yung isip nila ang layo-layo. Nandun sa crush nila, nandun sa itetext nila, nandun sa gagawin nilang activity for this work, for this week. That's why yung isip natin, napakalaki talaga eh. Kita mo, gano'n katindi yung process ng isip mo. Nagpipreach na ako, pero hindi ko pa naiintindihan. Tapos pag ginanong mo mamaya, kamusta preaching? Praise God. Kapatid, kamusta yung preaching ni Pastor? Ay, talaga nakaka-bless. Kapatid, kamusta yung preaching ni Pastor? Ay, talaga naman, napuspos ako. Ano nga yung preaching? See you on Sunday. Ganon. Talagin mo mga tao minsan, pagdating ng Monday, anong topic kahapon? Hindi nila naiintindihan. Why? Because the enemy is distracting your mind. Pag hindi ka karoon ng focus, ang bagyang mind na yan talagang hindi naka-align sa gustong gawin ng Diyos. Nawawala. Talaga. Sabi mo sa isip mo ngayon, sa katabi mo, kamusta ang iyong kaisipan. So the word conform ko is to comply. Amen? The word conform is to comply or to be